Nang matapos ay sinabi ni Saida na bumalik na tayo doon. Sige. Teka, bubuhatin na kita para hindi kanya mapansin. Oo nga no. Sige, buhatin mo na ako baby. Sabay tawa ng mahina. Binuhat ko siya na para kaming bagong kasal. Saka ko bumalik sa sofa at sinabi kay Mang Tony na, sorry Mang Tony natagalan ako. Hindi ko akalain na mapaparami ako ng labas dun sa banyo nyo. Okay lang yun, Lester. As long as nailabas mo na yung sama ng loob mo. Tawanan na lang kaming dalawa. At nung tumingin na ako sa TV, nasa minute and a half seconds na lang pala ang game. At tama nga siya. Lumamang na ngayon ang Hinebra at mananalo na ito. At papasok na sa playoffs. Nung natapos na ang game, tinawag na ni Mang Tony si Aling Saida na nakatayo lamang sa may pintuan ng kwarto nila. Dahil kapag pumasok siya, malamang malalaman ni Mang Tony na lumabas ito dahil sa ingay ng pintuan. Kaya naman nakatayo lang siya sa harap ng pinto ng kwarto nila. Nung pangatlong tawag ni Mang Tony kay Aling Saida, ay binuksan na niya ang pintuan at nagkukunwaring bagong gising ang boses niya. At nagtanong na, tapos na ba ang game? At ngumiti lang sa akin. Oo, tapos na. At panalo na ang Hinebra. Ano Lester, dito ka na matutulog? Or gusto mo nang umuwi? Han, late na Mag-alas 12 na. Dito na lang natin patulogin si Lester. At baka mahuli pa ng curfew yan. Oo nga naman. May curfew nga pala sa labas. Dito ka na lang uli matulog, Lester At dito ka ulit sa sofa mahiga, okay? Sige po. Tinulak niya na si Mang Tony papasok sa kwarto nila. At tinulungan mahiga sa kama. Muli niya namang inabot sa akin yung kumot at una na ginagamit ko kagabi. At naglapat ng aming mga labi habang nagsasalita ang kanyang asawa. Han, bukas pala, paalala mo sa akin na tatawagan ko si Kuya Boyet May hinihingi kasi siyang pabor kahapon at ipapaalala ko lang sa kanya kung tutuloy ba. Kumalas siya sa ginagawa namin at sumagot. Okay Han, paalala ko sa'yo bukas. Habang patuloy pa rin ako sa pagpapaligaya sa kanya. At maya-maya'y tumigil siya. Sabay bulong ng, mamaya pagkatulog ni Tony, lalabas ako sa sala. At doon natin ituloy. Okay, baby? Nakahiga na ako sa sofa nila habang hinihintay si Aling Saida. Tumingin ako sa orasan sa ibabaw ng TV at nakita ko na mag-alauna na pala. Kaya naman tumayo ako at pumunta muna ng CR. Nung bumalik ako sa sala, napansin ko na nakabukas ang ilaw sa kwarto nila. Kaya naman lumapit ako sa may pintuan at dumungaw sa loob. Kaya pala hindi lumabas si Aling Saida dahil busy pala siya kay Mang Tony. Baka sa mukha ni Aling Saida na nagsasabi na hindi niya na mapigilan. Kaya nagpaalam to kay Mang Tony na iinom lang ng tubig. At doon na namin binuhos ang lahat. Nang makaraos ay nag-ayos muna kami. At nauna nang bumalik si Aling Saida sa kanila. Habang ako naman ay nahiga na rin ako sa sofa. Mga ilang minuto lang din ay nakatulog na ako dahil sa pagod. At napangiti na lang ako sa nangyari sa aming dalawa ni Aling Saida. Kinaumagahan, muli akong ginising ni Aling Saida. At nag-almusal na rin kaming tatlo sa kanilang kusina. Masaya kaming nagkukwentuhan nang biglang mag-ring ang phone. At nung sinagot to ni Aling Saida, ang kapatid pala ni Mang Tony na si Mang Boyet ang tumatawag. Tinulak ni Aling Saida si Mang Tony sa sala dahil nandun ang phone nila. At narinig ko na nag-hello ito sa phone. At nagsasalita dun sa sala nila. Bumalik naman si Aling Saida sa kusina. Sabay lapit sa akin. At kahit na kumakain pa ako,
ay sinunggaban niya ako. At bumulong to sa akin na, bilisan natin Lester. Habang nasa phone pa si Tony. Ang ganda ng umaga ko sa ginagawa namin ni Aling Saida. Wala namang kamalay-malay si Mang Tony sa ginagawa namin. At pagkatapos, tinawag ni Mang Tony si Aling Saida at sinabi na tapos na raw siya sa phone. Kaya naman pinuntahan niya agad ito. At bumalik na sila sa kusina. Ako naman ay tuloy lang sa pagkain na para bang walang nangyari. Ibinalita ni Mang Tony kay Aling Saida na ang kanyang pamangkin niyang si Aiza ay mag-aaral ng nursing dito sa Maynila. At kung okay lang daw na dito muna siya tumira habang pumapasok sa school. Nagkatinginan kami ni Aling Saida at napansin ko sa kanyang muka ang pagkadismaya. Dahil hindi na namin magagawa ang mga trip naming dalawa pag may kasama na sila dito sa bahay. Han, okay lang naman di ba na dito muna tumira si Aiza sa bahay? Ha? Oo, okay lang naman. Maganda nga yun eh. May makakatulong na sa akin sa gawaing bahay. At sa tindahan din. Kailan ba ang dating ni Aiza dito? Nako sorry, hindi kita nasabihan. Mamayang hapon na ang dating ni Aiza. Lalong napasimangot ang mukha ni Aling Saida. Dahil tapos na ang kaligayahan naming dalawa. Kaya naman napangiti na lang ako sa kanya. At tinuloy lang ang pagkain ko. Alam mo, Lester, paumpisa ni Mang Tony. Maganda yung pamangking kong yun. At kasing edad mo rin. Baka nga bagay kayong dalawa eh. At hindi pa raw nagkaka-boyfriend yun, ha? Tumawa lang ito. At natawa na rin ako. Sabay sabing, ganun po ba? Ipakilala niyo po ako pagdating niya rito. Sagot ko na bigla akong nakaramdam ng tadyak sa ilalim ng lamesa. At galit na nakatingin sa akin si Aling Saida. Nagsiselos pala ito. Kaya tinapos ko na lang ang kinain ko. At nang matapos, nagpaalam na ako na uuwi na ako sa boarding house namin. Pero bago ako nakaalis ng bahay, ay sinabihan ako ni Mang Tony na, bumalik ka mamayang gabi, Lester ah. Ipapakilala kita sa pamangkin kong si Aiza. Sige po, Mang Tony. Babalik po ako mamaya. Sabay tingin kay Aling Saida na nakasimangot at inisnab ako. Hindi ko na lang to pinansin. At tuluyan na akong lumabas ng bahay nila at umuwi na sa boarding house. Natulog kagad ako pagdating sa kwarto ko. Ginising na lang ako ng kaboardmate ko at sinabi na pinapatawag daw ako ng landlord dahil may sulat daw na dumating galing probinsya. Nung bumaba ako, andun yung landlord namin sa kusina. Nagbabasa ng newspaper at umiinom ng kape. Iniabot niya sa akin ang sulat at sinabing, madalas kang tumatambay dun sa bahay nila Tony ah. Nagyaya po kasi si Mang Tony na tumambay ako sa kanila at manood ng PBA. Hoy Lester, mag-ingat ka lang dahil napakadaming chismosa dyan. Di naman po. Saka tumutulong lang naman ako sa kanila. Yun lang naman po. Naku, maski na Lester. Mahirap na no. Baka pagchismisan ka pa na sa pagtulog mo doon, baka may nangyayaring milagro sa bahay ng mag-asawa. Oo, pinatikim ko ng hotdog si Aling Saida. Bulong ko sa aking sarili. Sabay ngisi. O siya. Tatapusin ko lang tong pagbabasa ko. Ano Lester, dito ka ba matutulog mamayang gabi? Oo naman po. Dito ako nakatira sa boarding house nyo, di po ba? Tiningnan lang ako nito. Sabay balik sa pagbabasa ng newspaper at higop ng kape niya. Muli na akong umakyat sa itaas at pumasok na sa aking kwarto. Tinignan ko ang envelope at nakita ko yung sender at address na galing pala sa pinsan ko na nasa probinsya. At nung binasa ko na ang nilalaman nito, ay dito na rin daw siya mag-aaral ng college.
Matapos kong basahin ang sulat niya, ay binalik ko ito sa loob ng envelope at nilagay ko sa cabinet ko. Saka muling nahiga sa kama at natulog ulit. Muli akong nagising sa katok ng pintuan. At nung pinagbuksan ko ito, si Marco pala. At sinabing, bilin daw ni Mang Tony mamayang alas 5 pumunta ako sa kanila. Pagtingin ko sa orasan ay mag-aalas 4 na. Kaya naman nagpasya na akong maligo at magbihis. At bago lumabas ng boarding house, ay tumawid ako sa kabilang kalye at nakigamit ng phone para tawagan ang pinsan kong nagpadala ng sulat sa akin. Matapos kong kausapin ng pinsan ko, ay tumungo na ako sa bahay ng mag-asawa nang nakamaong, puti na shirt at nakasapatos. Nung papalapit na ako sa kanila, napansin kong may babaeng nakatayo sa may labas ng tindahan ni Aling Saida na tumutulong sa pagsasara ng tindahan nito. At nung nasa harapan na ako, sinabihan ako ni Aling Saida na kung pwede raw ay buhatin ko yung mga upuan sa labas at ipasok sa tindahan nila. At nang matapos na naming isara ang tindahan, ipinakilala ako ni Aling Saida sa pamangkin ni Mang Tony. Natulala ako nung inabot ko yung kamay ni Aiza. Dahil totoo pala ang sinabi ni Mang Tony. Napakaganda nga niya. At maganda rin ang hubog nito. Pumasok na kami sa loob ng bahay at naupo sa sofa nila. Nakatingin lang ako kay Aiza habang nakangiti. Na napapansin naman to ni Aling Saida. Kaya bigla na lang tong tumayo at pumunta ng kusina. Sa kanya ako tinawag na kung pwedeng tulungan ko raw siya sa merienda. Patayo na rin sana si Aiza nang sinabihan siya ni Aling Saida na maupo na lamang ito at magpahinga. Kaming dalawa na lang daw ang bahala sa paghahanda ng merienda. Nung nasa kusina na kami, sinuntok niya ako sa braso at sinabing, "Ikaw ha, nakakainis ka na." "Bakit? Wala naman akong ginagawa ah." "Wala daw. Tingin ka ng tingin sa pamangkin ko." "Na-attract lang ako sa kanya. Maganda kasi." At muli niya akong sinuntok sa braso. Sabay tapak sa paa ko at bitbit sa inumin. At sinabihan niya ako na dalhin ko na lang daw yung sandwich sa sala para makakain na kami ng merienda. Nagsiselos nga si Aling Saida dahil kay Aiza. Isa pa, hindi na raw namin magagawa ang mga kaligayahan namin. Kaya lalo siyang nainis kay Aiza. Dahil sa mga oras na yun, dapat nagpapaligayan na kami. Dahil oras na sana ng pagpahinga ni Mang Tony dahil uminom to ng gamot. Cool lang siya nung nasa sala kami at nagtatawanan sa mga kwento ni Mang Tony sa pamangkin na nag-blush na lang ito dahil sa mga sinasabi ni Mang Tony tungkol sa kanya. Mag-alas 8 na magpaalam na akong umuwi ng boarding house para makapagpahinga na dahil may pasok pa ako kinabukasan. Hindi na ako nakapasok kanina dahil sa sobrang pagod na inabot ko kay Aling Saida. Kaya naman tinawagan ko na lang yung classmate ko at sinabi na makikikopya na lang ako sa notes sa kanya bago bumalik sa boarding house at natulog. Ginising ako ni Marco at sinabi na nasa labas daw si Aling Saida at hinahanap raw ako. Tumingin naman ako sa orasan. Mag-aalas 10 na pala ng gabi at nagtataka ko kung anong kailangan ito sa akin. Pagkababa ko, andun nga si Aling Saida. Nakaupo sa sala. At yung mga kaboardmates ko naman ay isa-isa nang umakyat sa itaas para matulog dahil may mga exams pa sila bukas. Nung lumapit ako sa kanya, tumayo ito at lumingon muna sa paligid. Sabay yakap sa akin at nagsorry sa ginawa niya kanina. Nagselos lang ako at hindi yun dapat na maramdaman ko, Lester. Kaya sorry kanina.
Niyakap ko lang din siya at binulungan ko na okay lang yun, Aling Saida. Sa'yo pa rin ako at wala nang iba. Sagot ko sa kanya. Narinig namin yung mga kasamahan ko sa itaas. Kaya naman biglang bumitaw si Aling Saida at sinabing, "Bukas, Lester pumunta ka uli sa bahay. Maghahanda ako ng hapunan. Tsaka, dun ka na maghapunan sa bahay. Okay?" "Sige po, pagtapos po ng school ko, pupunta ako sa inyo. 6:00 ang labas ko sa school. So dadiretso na lang ako sa inyo bukas ng gabi, galing eskwelahan." Natuwa naman ito sa narinig. Sabay sunggab sa akin. Maya-maya ay nagpaalam na rin siya at lumabas na ng boarding house. Pagkatapos kong isara ang pintuan, ay umakyat na ako sa kwarto ko. Pumasok ako sa school kinabukasan at umattend sa mga classes ko na pagod at puyat pa rin. Pero naagapan ko naman ang pagnap sa kantina sa tuwing break time ko. Nung bumaba ako sa ground, dahil nasa 4th floor ang classes ko, para pumunta sa accounting at magbayad ng tuition fee ko, ay nakita ko si Aling Saida at si Aiza. Binati ko sila at nalaman ko na nagpapa-enroll pala si Aiza para sa 2nd semester ng nursing class. At nagbabayad sila ng mga bayarin para sa course niya. Tinanong ako ni Aling Saida kung may klase pa ba ako. Kasi yayayain sana niya akong magmerienda sa Pizza Hut na malapit lamang sa school namin. Tumingin naman ako sa orasan at nakita ko na mag-2:00 na ng hapon. Kaya umuo ako sa offer niya dahil 3:30 pa naman ang susunod kong klase. Nung nasa Pizza Hut store na kami, nag-order kami ng isang large size na cheese pizza at 3 Coke. At sinabihan kami nung nasa counter na maghintay ng 15 minutes. At dadalhin na lang daw yung order sa table namin. At binigyan kami ng number. Nakahanap kami ng booth. At nasa gitna namin si Aiza. Napapansin naman ni Aling Saida na panay ang tingin ko kay Aiza. Kaya pasimple niya akong pinatid sa paa. Naikinabigla ko na lang. At napatingin sa kanya. Maya-maya ay dumating na yung order namin. At kumuha kami ng tigi-isang slice at kumain na. Nagkwentuhan na rin kami habang kumakain. Napapansin ko kay Aiza. Left-handed pala ito. At nalaman ko din sa kwento niya na mahilig ito sa computer. Pero ang gusto ng parents niya ay mag-aral to ng nursing. Kasi yun din daw ang gusto ng isang auntie niya na nakatira ngayon sa Amerika. Tutulungan daw itong makapunta ng Amerika pag makapasa ng board exam at doon na magtatrabaho at maninirahan. Maganda nga din naman ang course na yun. Yun nga lang, nakakapagod at patayan sa katawan dahil mahaba ang oras. Habang kumakain kami at nagkukwentuhan, napapansin ko na may sumasagi sa paanan ko. Tumingin ako kay Aling Saida. At inisip ko na baka siya lamang ito at nanlalambing lang. Dahil hindi na kami nagkakaroon ng oras na mag-session sa bahay nila dahil nga andyan si Aiza. Nung malapit na naming maubos ang isang buong bilog na pizza, napansin ko na lang na yung kaninang sumasagi sa paa ko, ngayon ay nakapatong na. Muli akong napatingin kay Aling Saida. Napatay mali siya naman at umiinom ng Coke. Lumipas ang ilang minuto. Nagpaalam ito at sinabing magbabanyo lang daw muna siya bago kami umalis ng store. Kaya tumayo ito at lumakad na papuntang comfort room. At nanlaki na lang ang mga mata ko nung pagtayo nito. Dahil naramdaman kong nandun pa rin yung paang nakapatong sa paa ko. Nung makaalis na si Aling Saida, ay tumingin ako kay Aiza. Nagbablush lang ito. At patay mali siyang umiinom ng Coke at nakatingin sa may bintana. Natawa na lang ako at sinabing, "So, komportable ba ang paa mo dyan sa ilalim, Aiza?" Ngumiti lang ito
at tuloy pa rin sa pag-inom ng coke niya. Hanggang sa bumalik na si Aling Saida at sinabi nito na mag-aalas 3 na ng hapon at kailangan pa nilang umuwi ng bahay. Dahil binilin lang nila si Mang Tony kay Aling Tessie na kapitbahay lang din nila. Na minsan naman ay pinapabantay ni Aling Saida sa tindahan nito. Nagpaalam na silang dalawa at tumingin lang sa akin si Aiza, sabay ngiti. At sinabihan naman ako ni Aling Saida na huwag ko raw kalilimutan na doon ako maghapunan sa kanila mamayang gabi. Nagpaalam na rin ako sa kanila at bumalik na ako uli sa school. Pero bago ako nakalayo, nung lumingon ako sa likod ko, nakita akong nakatingin sa akin si Aiza na nakatayo lang sa may sakayan ng jeep. Hi mga loves ko! Sa mga gusto po magpa-shoutout, mag-comment lang po kayo sa ibaba at sabihin nyo kung taga saan po kayo para alam po natin kung saan umaabot ang ating videos. Thank you mga loves! Bye! Nung nasa school na ako, ay hindi pa rin mawala sa isipan ko ang nangyari kanina sa Pizza Hut. Hindi ko lubos maisip na gagawin ni Aiza yun. Dahil sa unang tingin mo sa kanya, mabait ito at hindi mo makikitaan ng ganong ugali. Pero dinismiss ko na lang muna to at inisip na nagkataon lang siguro. Bumalik ako sa pag-aaral ko sa mga lessons dahil kailangan kong mag-concentrate sa exam. Matapos ang maghapon kong klase, ay umuwi na ako sa boarding house at nahiga. Nang mapansin ko na malapit na palang mag-alas 7 ng gabi. At naalala ko na doon nga pala ako maghahaponan kina Aling Saida. Kaya naman bumangon na ako at nagbihis at umalis na ng boarding house. Tinungo ko na ang bahay nila Aling Saida. Nakita kong sarado na pala ang tindahan nila. Kaya naman dumiretso na ako sa kanilang bahay. At nung kumatok ako sa pinto, si Aiza ang nagbukas ng pintuan. At napawaw ako sa kasuotan nito. Agad mong mapupuna ang magandang hubog ng dalaga. Pinapasok niya ako at sinabi na dumiretso na kami sa kusina dahil nandun na daw yung tito at tita niya. Nung nandun na kami ni Aiza, ay nakita kong sinusubuan ni Aling Saida si Mang Tony ng pagkain. Sabay sabing, late ka. Sige na, umupo ka na dyan habang mainit pa yung pagkain. Aiza, kunan mo na siya ng pinggan. Makakain na. Opo, tita. Kumuha to ng plato at inilagay sa mesa. Saka bumalik to sa upuan niya at muli nang kumain. Kwentuhan at tawanan habang kumakain ng hapunan. At maya-maya lang, napapansin kong sumasagi na naman ang paa ni Aiza sa aking paa. At ngumingiti ito sa tuwing tinitignan ko siya. Matapos ang hapunan, naupo na kaming apat sa sala at nanood ng TV. Mag-alas 9 na magpaalam si Mang Tony na matutulog na siya dahil parang nahihilo raw siya sa ininom niyang gamot. Kaya naman tinulak na ni Aling Saida ang wheelchair niya patungo sa kwarto nila. At naiwan kaming dalawa ni Aiza sa sala. Nagkwentuhan kaming dalawa habang nanonood ng TV. Nang biglang lumabas ang White Castle commercial. Yung babaeng sumasakay ng puting kabayo. Sinapak ako ni Aiza sa balikat. Sabay sabing, ikaw talaga? Nakakita ka lang ng babaeng ganyan, naglalaway ka na agad. Sabay tawa nito sa akin. Namula ako sa sinabi niya. Tumawa na lang ako para may tago ang hiyang nararamdaman ko sa mga oras na yun. Okay lang yan, Lester. Siyempre, normal lang yan sa inyo. Sabi ni Aiza sa akin. Kaya naiintindihan kita. Sabay tawa nito at muli akong sinapak sa braso. Nagkatinginan kami. Bigla na lang tong tumayo at pumunta ng kusina habang tumatawa. Napansin ko naman na bumukas yung pinto ng kwarto ni Aling Saida. Lumabas ito at tinanong kung asan si Aiza. Sabi ko naman ay nasa kusina. Sabay upo niya sa may paanan ko at mabilis na naglakbay ang kanyang kamay.
Pero tinigil niya rin agad dahil narinig niyang papalapit si Aiza sa sala. Bumalik ang dalaga sa sofa at tinanong si Aling Saida kung tulog na ba ang kanyang tito. Oo, tulog na. Uminom kasi ng gamot at isa sa side effect noon ang antukin. Kaya ayun, tulog na. Sagot nito sa pamangkin. Nasa gitna nila akong dalawa habang nanonood kami ng TV. At nung tumingin ako sa orasan, napansin ko na malapit na palang mag-alas 10. Kaya nagpaalam na ako sa dalawa na uuwi na ako sa boarding house at nagpasalamat sa hapunan kanina. Ngumiti lang sa akin si Aiza at hinatid naman ako ni Aling Saida sa may gate. At nung nasa gate na kami, binilungan niya ako na bumalik daw ako mamayang alas 2 ng madaling araw dahil miss na miss niya na ako. Hindi daw niya ilalak yung gate at dumaan na lang ako sa likod. At doon daw siya maghihintay sa akin sa may labahan nila. Okay daw kasi doon, walang makakakita. Umuo naman ako sa gusto niya. Sabay labas ng gate at umuwi na. Pagdating ko ay agad akong nagpahinga at sinet ko yung alarm ko ng 1:45 para magising. At habang nakahiga, iniisip ko yung nangyari sa amin kanina ni Aiza at yung ginawa din ni Aling Saida hanggang sa hindi ko na malaya na nakatulog na pala ako. Nagising ako sa tunog ng alarm ko. Pinatay ko na to at tumayo na. Dahan-dahan akong lumabas at nagtungo sa bahay ni na Aling Saida. Pagdating ko doon, ay dahan-dahan kong binuksan ang gate nila at tinungo na ang likod ng bahay. Ang dilim pala talaga sa likuran at narinig ko na may sumisitsit sa akin. Si Aling Saida pala, nasa may labahan na nila. Agad ko siyang nilapitan at doon naging mainit agad ang mga tagpo. Kahit na madilim ay wala kaming pakialam. Basta mailabas lang ang kanina pa naming gustong gawin. Pareho naming ninamnam ang init ng gabi. Hanggang sa sabay na namin naabot ang langit. Nang biglang may narinig kaming kalabog sa loob ng bahay nila. Kaya nabigla kaming dalawa. Mabilis kaming nag-ayos. At sinabi na umalis na raw ako. Pero mag-ingat dahil baka may makakita sa akin. Habang si Aling Saida naman ay dahan-dahang binuksan ang pintuan ng kusina nila. Lumingon pa siya sa akin bago tuluyang pumasok. At ako naman, dahang-dahang binuksan ang gate at lumabas na rito. Nung isasara ko na yung gate, nakita kong may taong nakatingin sa may bintana sa may bandang sala nila. Napatingin na lang ako sabay sara ng gate at umalis na pauwi sa boarding house. Pagdating ko sa kwarto, kinabahan ako sa taong nakatingin sa bintana. Pero inisip ko na lang na baka si Aling Saida lang yun. At chinek lang ako kung nakalabas pa ako ng gate nila na walang nakakakita sa akin. Kaya kibit balikat na lang ako at pinikit ang aking mga mata habang sinasariwa ang nangyari sa aming dalawa ni Aling Saida. Kinabukasan, nagising na lang ako sa katok ng pintuan. Si Leo pala. At sinabi na may naghahanap daw sa aking chicks sa baba. Maganda raw ito. At sinabi nga, swerte mo, tol. Maganda yung naghahanap sa'yo. Bumaba ka na ron at baka maunahan ka ng mga kaboardmates natin. Sabay ngiting demonyo sa akin. Napailing na lang ako. At nung nasa sala na ako, nakita ko na si Aiza pala. Dinalaw ako sa boarding house. Oh, hey Aiza, napadalaw ka ata. Ay, wala lang. Gusto ko lang kasing mamasyal. Since bago lang ako dito sa Manila. Pwede ba samahan mo ko kung wala kang pasok ngayon? Tanong niya sa akin. May pasok ako pero mamayang hapon pa naman. Isang major subject ko. Anong oras naman yun?
Mga 2:00 pa naman. At sandali lang yun. 2 oras lang ang klase ko. Ah, ganun ba? Sagot nito sa akin. Sabay na tahimik na lang bigla. Well, kung gusto mo, after class na lang tayong magkita. Dun sa Pizza Hut na kinainan natin kahapon. Ngumiti naman ito sa narinig at sinabing, sige mamaya pupunta ako rin ng mga 2:00. Sakto din paglabas mo galing school. Sure. Sige mamaya kita tayo dun ha. Nagpaalam na si Aiza sa akin at hinatid ko siya sa may pintuan. Pero bago to lumabas, lumingon to sa akin. Lester, huwag kang magagalit sa itatanong ko ha? Ha? Ah, sure. Ano naman yun? Well, tumingin to sa paligid at bumulong na, may relasyon ba kayo ng tita ko? Nabigla ako sa tinanong niya. Sabay sabi pa sa akin na, kasi alam ko kung anong ginawa niyo kaninang madaling araw. Nakita kita at ang tita ko sa likod bahay. Namutla na lang ako sa aking narinig. Hindi ako nakagalaw sa kinatatayuan ko. Sabay talikod nito at labas naman niya ng boarding house. At naglakad na patungo sa kalye nila. At sa may kanto, lumingon pa ito sa akin. Sabay ngiti. Umakyat na ako sa itaas. Gusto ko sanang puntahan si Aling Saida at sabihin sa kanya ang sinabi sa akin ni Aiza. Pero natatakot ako. Kaya naman muli na lang akong nahiga at nag-isip kung anong gagawin. Tumingin ako sa orasan. Nakita ako na malapit na palang mag-11, kaya kumilos na ako. Nagdadalawang isip ako kung sisipot ba ako sa meeting namin ni Aiza o hindi. Kasi hindi ko talaga alam ang gagawin ko. Maaga pa nung umalis ako sa boarding house at tumambay sa school ground habang naiisip kung anong mangyayari sa meeting namin ni Aiza mamaya. Nung nasa klase na ako, hindi pa rin ako mapakali at hindi ako makapag-concentrate sa lecture ng professor namin dahil sa kaba kung ano ang sasabihin at mangyayari mamaya sa pagkita namin ni Aiza sa Pizza Hut. Matapos ang klase, bumaba na ako sa ground at lumabas na ng school. Habang nakatayo sa kabilang kalye, kaharap ng Pizza Hut, nakita ko si Aiza na bumaba sa jeep at naglakad papuntang store. Napanganga na lang ako sa sobrang ganda ni Aiza. Pumasok to sa loob ng store at nakita ko na umupo to sa inuupuan namin kahapon. Kaya naman napagdesisyonan ko na pumasok na lang din at alamin kung anong sasabihin niya sa akin. Tumawid na ako sa kalye at pumasok na sa loob ng store. Nung nakita niya ako ay agad tong kumaway at lumapit ako sa kanya. Order na tayo? Yeah, sige, order na tayo. Pumunta kami sa counter para mag-order at bumalik na sa table at kumain ng pizza. Hindi ko masyadong nakain yung pizza ko dahil tense na tense ako sa mga oras na yun. Habang si Aiza naman ay parang relax na relax lang habang kinakagat yung pizza niya. Hindi na ako nakatiis sa tensyon kaya tinanong ko na si Aiza kung anong gusto niyang mangyari. Wala lang naman. Diba sabi ko nga sa'yo, bago lang ako dito sa Manila at gusto kong ipasyal mo ko. Hindi ako nakapagsalita sa sinabi niya. Relax ka lang, Lester. Hindi naman kita isusumbong eh. Besides, okay lang naman dahil naiintindihan ko si tita. Dahil sa kondisyon ni tito kaya niya nagawa yun, diba? Sabay inom ng coke at kagat ng pizza niya. Matapos kaming kumain,
ay lumabas na kami ng store at pumara ng taxi. At sumakay na kami. Sa Mega Mall, Manong. Ani ko rito. Tumingin ang driver sa akin at kay Aiza sa rearview mirror niya bago ito umoo. At pinandar niya na ang taxi papuntang Mega Mall na mga 10 minutes away lang naman. Nang makarating na kami sa mall, namasyal kami at pumasok sa mga outlet stores. Namili na rin siya ng mga damit. Hinila niya ako sa isang butik na puro pang babae lang ang paninda. Doon sa loob ng butik, sinabi niya sa akin na tulungan ko raw siya maghanap ng pantalon dahil dalawa lang daw ang dala niya at puro shorts na ang iba. Umikot ako doon sa isang rack at nung makakita ako ng size na gusto niya, ay pumunta ako sa may fitting room kung saan siya naghihintay. Tinawag ko siya at dumungaw to sa likod ng kurtina. Binigay ko to sa kanya na inabot nito ang jeans na pinahanap niya sa akin. After 5 minutes, lumabas ito at tinanong ako kung bagay ba to sa kanya. Hindi naman ako agad nakapagsalita dahil sobrang ganda ng fitting ng pants sa kanya. Pansin mo agad ang maganda niyang hubog. Napawaw na lang ako. Sabay sabing, okay. At napangiti na lang ito sa akin. Sabay sabing, Lester, yung laway mo tumutulo na. Sabay tawa nito at balik sa loob. Matapos niya magpalit, lumabas na ito at sinabing, okay na to, halika na sa counter, bayaran na natin. Nung nasa counter na kami, ako yung pinapila niya habang tumitingin siya ng mga ibang damit sa isang aisle. At nung tinawag ko na siya, agad naman tong lumapit sa akin. Nung matapos na kaming magbayad ay lumabas na kami ng butik. Sabay hawak naman niya sa braso ko habang naglalakad kami palabas ng mall. Napapalingon yung mga lalaking nakakasalubong namin dahil sa ganda at sa suot nito. Mag-alas 6 na ng gabi nang makarating kami sa aming lugar at ihahatid ko na sana siya sa kanila. Nang pabirong sabi sa akin na, huwag na Lester, baka may magselos. Sabay tawa nito sa akin at sapak sa balikat ko. Pumasok na ako sa boarding house at nakita ko yung mga kasamahan ko na nanonood ng TV sa sala. At nung nakita ako ni Leo, nilapitan niya ako at tinanong kung girlfriend ko na raw ba si Aiza. Natawa na lang ako sa tanong niya at tinapik siya sa balikat. Umakyat na ako at nagpahinga. Napabuntong hininga na lang ako ng malalim at napailing sa nangyari kanina. Ini-imagine ko pa rin ang maamong mukha ni Aiza. Nang biglang may kumatok sa pintuan at sinabi na may naghahanap sa akin sa labas. Nung lumabas ako at bumaba para tignan kung sino yung bisita, ay nakita ko yung anak ni Aling Tessie, yung kapitbahay ni na Aling Saida na si Yeng. May inabot sa aking papel, sabay alis nito. Tinignan ko na lang si Yeng na tumakbo papalayo ng boarding house at nagtaka sa papel na binigay sa akin. Umakyat na lang ako sa kwarto. At nung binasa ko yung nakasulat dun sa papel, Lester, same time, same place. Hihintayin kita dun ha. Miss you. Napangiti na lang ako at alam ko kung sino nagpadala ng sulat. Sinet ko uli ang alarm ko ng 1:45 at nagpahinga na. Tumunog ang alarm ko at in-off ko ito. Naglakad ako papunta sa bahay ni na Aling Saida. At nung makarating ako sa gate, ay dahan-dahan kong binuksan nito at tumungo na sa likod ng bahay nila. Naaaninag ko na nakaupo si Aling Saida. Nilapitan ko ito. At tumayo naman siya nung nakita niya ako.
Agad ko siyang sinunggaban. May napansin ako. Parang may kakaiba kay Aling Saida. At nagulat na lang ako nang magsalita ito. Hindi ako makapaniwala. Dahil ang babaeng kaharap ko ay si Aiza. Buntong hiningang sinabi sa akin na siya ang nagpadala ng sulat sa akin kanina at inutusan lang niya si Yeng na binigyan niya ng 50 para iabot sa akin. Lester, gustong gusto kita. Hindi mo ba napapansin kanina sa mall? At yumakap sa akin ito ng mahigpit at sinunggaban ako. Hindi na ako nagsalita at pinagbigyan ko na siya sa gusto niya. Mabilis suminit ang mga tagpo. Kaya pala nauhumaling sa'yo si Tita, Lester. Ganito pala ang pakiramdam. Saad ni Aiza. Napangiti na lang ako. At nabigla na lang ako nang biglang tumigil si Aiza. Salamat, Lester, ha? Gusto ko lang subukan. To be honest, hindi ko kasi to naramdaman sa boyfriend ko. Kaya gusto ko lang ma-experience. Natulala na lang ako at hindi makapaniwala sa nangyari. Dumampi ang labi niya sa pisngi ko. Sabay sabing, uwi ka na, Lester. And sorry kung hindi mo pa naabot yung dapat. Sabay lapit sa pintuan ng kusina at binuksan nito. Lumingon to sa akin. Sabay sabing, Lester, dahan-dahan lang ha. Baka magising sila tita at mabisto tayo. Hindi pa rin ako makagalaw at makapaniwala sa ginawa sa akin ni Aiza. Kaya nung pumasok na siya sa bahay, doon pa lang ako natauhan. Napamura na lang ako habang papalabas ng gate nila. At nung naglalakad na ako papunta sa boarding house, napasigaw na lang ako sa galit dahil sa ginawa sa akin ni Aiza.